Yun, tulad ng sayaw, para sa'yo yun eh. Salamat. Tungkol kanino? Joke. Hindi ako magne-name drop. Cut. Okay, welcome sa second episode ng Kwentong Barbero, kung saan lahat ng kwento ay may Kwenta! Yun, gagi, dumadami yung crowd natin. Oh my God. Medyo madami-dami na. Oo nga. medyo dumadami na yung crowd natin, pre. Tapos, eto, nagiinom pa din tayo. Masaya lang. Hindi pa rin. Baka San Miguel, baka naman. Ayun, so ako nga pala ulit si Jess, ang inyong fucking host dito sa fucking storytelling ng Kwentong Barbero. And kasama ko ngayon, siyempre, ang isa. Ako si JM. Ako si Toto. On drums. On drums. Toto. Oo. On drums pa rin. Ganun pa rin. And kasama natin ngayon, ang sikat na Ayana. Crowd. Ang nag-iisang Ayana. Hindi ko sa kalala, pero nung napakinggan ko sila, like, okay sila. Magaling. Oo. Ganda nung sayaw. Oo. Pwede na. Oh, hindi ako nakikita doon, man. Hindi ako yun. Hindi, kaya ito nakadamit eh. Nakahubad yun. Nakadamit ako ngayon. Oh. Kakulay lang ng aking ano. Nakakulot. Kakulay lang siya. Parehas lang kulot. May kasama ka pa kasi po doon eh, di ba? Si Charis Pempengo, lagi namin kasama. Mali. Si Jake Cyrus pala to. Nag-ano ng scramble. Si Divina. Si Divina. Ang bagong ano ni Boss Liam. Yun, kasama nga natin si Ayana. Ang bandang Ayana pala, mali. Ayan. And yan, nandyan si Jace on vocals. Jack. GB. Insert And Justin Jess. Ay, and hindi wala ako kasama. Jing. Wala si Justin dito kasi busy siya. Bakit wala yung lintik na yun? Namamakla nga! Sino? Kasi wala yung driver na yan. Kasi Baka may date kasi Valentine's ngayon, di ba? Tama ba? Baka nga may date. Sino Chitay? Si Nech Ite, ang kadate. Bago lahat pala, babati ko kayo. Happy Valentine's. Uy, happy Happy Valentine's. Valentine's everyone. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day, Shoutout Isa, everyone. Happy Valentine's. No, ba, may mga gusto ko yung shoutout yun na. Single ka Iyak ba, muna Toto? ako, pre. Sino ka man, happy Valentine's. Single pa si Tata. Teka lang, may iyak muna ako doon. Wag! Total nabanggit mo kung sino yung pwedeng yung kung gustong i-shoutout. Gusto ko nga palang i-shoutout Pedro's Artisan tsaka Cat's Not Dead. Mushroom Park, Vans, ano ba? Kabute. Yan, tsaka Jack Photography. Yun. Mama. Sino pa ang magpapasawdan dyan? Wala. Ang shoutout ko, Mami, nakakatuwa. Nandito na ako. Sumama mo yan. Ikaw. Tapos video yung jacket. Ma, nasa mushroom na ako, ma. Yan guys, nandito nga pala tayo sa Mushroom Skate Park where you have coffee, you have skate. And once you want to be drunk, get drunk. Dito lang yan sa Alfonso. Ayan, maraming salamat sa Mushroom Skate Park sa pagpapanlock sa amin. Dito kahit ayun, hahayop lang ako sa mga ginagawa ko dito. Pero ayun, binibigay natin lahat ng lessons and life shits na maiisip natin para sa mga viewers natin. Kasi lahat ng artist ay may kwento na siyempre kakaiba na hindi pa naranasan ng At marinig ng mga tao nang nanonood. oo, tama naman. And ayun nga. Passion. Naiyak na ako. Boss, music dito may. Medyo na luluwa ako. So yun guys. Who are you as a band? Beyond music, you know? Who are you? Like, ano bang ginagawa niyo? Ano bang ginagawa niyo sa music shit? Ako, pag di natugtog, nanay, asawa, anak, pinsan, kapatid.
Kainuman. Ay, hindi na ako nagiinom. Hindi na. Hindi na ako nagiinom, yes. Celebrate. At dahil di ka na nagiinom, celebrate. Ano din, ano pa ba? Ayun. Lately, nag-workout. Shoutout nga pala sa Flow with Elaine tsaka sa District Gym Family. Hello. Yeah. Hindi, walang next question. Kailangan mo pakilala dito. Hindi Siyempre. ko alam parang Ano ka ba daw? medyo nasa dulo kasi ako ng spectrum eh. Wala, nagbaboxing ka, pre. Dulo ng medyo may autism. Kaya nahihirapan akong sumagot pag may mga camera. Hindi, men, isipin mo, ako lang yan. Ano? Ay, ang gago. Ayan. Wala. Normal lang. Yung Ano? trabaho, Nagbo-boxing, nabibilyar tayo, ganyan. workout. Oo, ganun. Ano lang. Normal na Tips. kung anong ginagawa ng mga tao, pero medyo abnormal. At saka tatay din. Tatay. So, sila nga po pala ay partners. Ayan. Nandun ako nung reception. Nakikikain. Ayan. Lagi naman. Siyempre, sa lahat ng kainan, imbitahan nyo lang po ako at ako'y pupunta. Pwede nila tayo imbitahan. Naglalagay po kami ng number po namin dyan kung gusto nyo kaming kontakin, taga-kain. Professional Ganon. taga-kain. Professional eater. Alam ba birthday yan? Birthday yan, debut, Kasal. kasal, pwede din po kami sa mga piyestahan. Kahit sa inuman po, pwede nyo po kaming imbitahan. Mag-iiwan na lang po kami ng number and email. Just call us, you know. Pwede rin kay Jackson Libeng. Basta broad coffee. Brewed coffee, pwede din naman. Gusto nyo din kunin ng Magikero tsaka Kalawan. Ayan, pwede din po. Pwede kunin nyo. Ayan, pwede din Pennywise. Pennywise na. Pag scramble, need nyo na scramble. Pwede rin. Ayan nga, sunod. Parang hindi bagay sa kanya yung ice crumble. Parang pwede siya yung naglalako ng punzalan ice cream. Pwede. Ang dami niya nga kamukha eh. Ang daming personality. Teka lang. Punsa lang. Punzalan ice cream. Okay, guys, sunod. Si GB. Yan. Ano yun? Same question? Same question. Sagot ko na normal nga lang. Normal. Anonymous. Yun yung tamang term. Anonymous. Napakatindi nung sinabi niya pa rin. Anonymous, hindi ko ninaintindihan yun, man. Ano ba yun? Ano ba yun? Spell anonymous. Sabihin na lang, mysterious, ganyan. Anonymous nga eh. Parang hacker, man. Ganyan. Ano lang, normal nga lang. So sa mga hindi pang mga nakakakinig sa Ayana. So ang Ayana ay medyo kilala na dito sa silang sa Upland yan, 'di ba? Nakatugtog na sa Tagaytay nung December? Battle of the Band. Sa Battle of the Bands, no. So nakasama nila. Talo kami sa battle. Hindi nga kami nanalo eh. Pre, guest performer kayo dun eh. Ano nanalo? Kasali sila. Ha? Akala ko kasali sila. Yung That's My Tomboy po namin, daming ebas eh. Tinatalo ka na. Tinatalo Sabi na ta. lang, sabi na lang. Nung nakaraan, diba, tahimik lang siya. Oo. Sinasabayan nila si Justin. Pero cactus sila. Sarap maging cactus! Wala kasi yung partner ko eh. Wala eh. Wala yung puno. Tandem kasi yun eh. Puno tsaka cactus sa likod. So ano po yung yung Siguro, tsaka yung... Dito sa so anong pag napakinggan ng ibang tao, anong masasabi niyo dun sa tunog niyo? Paano niyo i-describe yung tunog niyo? Kasi kakaiba yung music niyo, hindi siya pwede sa pop punk, hindi siya pwede sa punk rock. May pinagkakabasihan kayo na music scene, bang genre? Mahirap kasing i-categorize kasi halo-halo eh. Parang gusto ko kasi namin gumawa ng sound namin na hindi, yun nga, hindi na iba, na medyo kakaiba. Pero yun nga, mahirap pumasok sa eksena. Kasi hindi mo alam kung saan mo ipapasok, kung sa metal o sa pop punk ba or
Nagkaka-struggle din kaming ganyan eh. Oo. Di ba hindi natin alam saan Hindi nilalagay? ko alam eh. Hindi siya pop punk eh. So, hindi pasok. Ewan ko. Parang, pwede ring pwede ring kabaliktaran, glass half full na pwede kahit saan. Pwede sa mabigat, pwede sa... Mellow. Oo, pwede sa mga, mellow. Pero, ayun. No, kasi yung music nyo ay, may... Yung isang kanta ay may sigawan. Tapos yung isa ay talaga sayawan. May elements kasi din ng... Parang yung mga influences din kasi galing sa mabibigat eh. Oh, Di ba? si Galing. Justin ata, galing sa mabigat na, pabigat. Hindi galing sa mabigat, pabigat naman. Going there. Going there. Going there. Para mabigat na pinagdadaan. Mabigat. Tapos na. Hindi, mabigat na tugtugan kasi, men. Talagang metal, di ba? Parang parang ang pagkakaalam ko ang niya, yung Lamb of God. Kung di ako nagkakamali. Una. Hindi, yung kauna-unahan ni Justin ay Metallica. Metallica. Kung bata pa siya. Isa pa yun sa mga lagi niya nababanggit eh. Metallica. Metallica at saka Lamb of God. Lamb of God yung sumunod. Doon siya parang namulat sa, yung metal. Metalcore. Metal talaga. Kaya ni Sa kalye. Hindi, totoo. Totoo. Hindi. Nung high school Sa kasi gitara siya. naman, sa gitara. High school kasi siya nung Kalya kasikatan Lili. nung Kalya Lili na yun. Ba't ako pinapakinggan ko dati nung bata ako, Limp Bizkit, man. Tapos ngayon, ang pinapakinggan ko si Lovey. Crazy, right? Masa na ba na? Lovey. Levy. Lovey. Lofi na nga lang. Lofi, oh. Levy yata pangalan. Basta yung babae. Levy. Lovey at. Mag-google nyo na lang. Diba, Comment nyo na lang kung ano yung pronunciation ng Basta. Levy. Levy. Kung sino man siya, ang ganda na, don't you know, gaganyan tayo, di ba? Sarap, pag may iba't ibang influence. So, ikaw, Jack, ano ba yung influence mo sa music? ang pinaka-gusto ko dati, Unearth. Unearth? Yung pinapakinggan natin. Ano siya, medyo hardcore na may pagka-metalcore na masolo. Mahilig kasi ako sa mga solo eh. Ay, mga Tsaka, Protest the Hero. Yan. Ayan, medyo mabibigat. Tapos ngayon, parang gusto ko na si Billie Eilish. si, Olivia Dean. Olivia Dina. Yoasobi. Yun yung mga So, parang naghalo-halo yon. Yung mga Protest the Hero, Unearth, Polyphia, Chon, Olivia Dean, Yoasobi, Billie Eilish. Parang, yon yung mga pop. Tsaka, kasi parang gusto namin paghaluin yung elements ng yung mga technical tsaka pop. Para yung kasi technical medyo siya masakit pakinggan. Ayaw nyo nga magpa-cover, men. Oo. Hindi, pero yung parang ginawa ng Polyphia na yung pagka-technical nila, masarap pa rin pakinggan. Pero, magkaiba ba kayo ni GB ng influence, men? May mga nagkaparehas, pero iba-iba rin. Ano yung sa'yo, GB? Emo. Kasi nung metal ako, emo siya eh. Yan, mga emo. Ano ba yung mga emo? Mga Chiodos, mga ganun? Mga Alesana? Mga Seosin. Gusto ko rin sa'yo. Seosin, Dayus, mga ganun. So, sobrang layo nung influence nyo kay Justin, no? Hindi, si Justin, metalcore din naman si Justin eh. Balik, Ano yan? bading nga. si Justin hindi elder emo. Parang yung mga makabagong emo na yung napakinggan niya, yung nung mga hindi na ako nakikinig ng emo, yun yung mga parang Yung Devil paborito Wears ni... Prada, mga ganun. yung paborito ni Justin, ano yun? Devil Wears Prada. Hindi. Meron siyang sim. Tawagan natin si Justin. Asking Alexander. As I lay dying. Asking Alexander.
Justin, yun yung mga ano ni Justin. Alexander. August Burns Red. August Burns Red. Metalcore. Yun yung paborito ni Justin, August Burns Red. Medyo malalapit pala, no? Tapos- Pagdating kay, kay Jace. Pagdating kay Jace, iba na ba? Iba. Jaya. mga- Jessa Zaragoza. Yun yung, doon ako nagsimula eh. Sa Ella May Saison, Nani May Salucha. Mga ganon. Mga diva. Tapos nung nagbabanda na, una-una, narinig ko si yung Paramita, Up Dharma Down, saka Imago. Yun lang, yung mga ganon. Mga Kakaiba rin. mga softies. Kung Yeah. i-compare natin sa mga pinapakinggan na mga soft. Hindi yung katulad. Hindi ka Uy, pero nahawaan din ako niyan. Parang unang Slipknot. Yan yung pinakauna. I Sumunod push my Otep. finger into my... Aray ko. Aray. Medyo masakit yun, man. So ang galing, no? Kakaiba yung... Magkakaiba sila ng ano. Magkakaiba ng influence, pero napagsama-sama nyo yun. Si Jing naman, Kichi na dahil! Kichi, nung una, Sinadal lang sila. Kichi nadal ng silang yun eh. Pero nung nagbe-base na siya, Dirty Loops ang alam ko. Dirty Loops Ano yung talaga Dirty yung... Loops? Ano yun? Hindi, parang Yosha. Fusion. Parang, Fusion jazz na... Dirty eh. Wala silang guitar eh. Parang keyboard, bass, drums. Parang Yosha. Narinig mo na ba yung Yosha? Hindi din medyo... Fusion sila. Parang jazz fusion. medyo may pagka... Technical. Oo, yung mga hindi pa nididiscover na chords nandoon. Mga ganun. Nag-iimbento sila ng chords. Oo. Yun. Ay, sorry. Yung kapag nalaman nila, ang ganda nitong tumunog. Lalagay ko to. Ganun yun. Mga ganun. Mm. Dahil So, paano nyo napapagtugma-tugma lahat? Like, kunyari, magagawa kayo ng kanta. Ano ba? Magsisimula ba muna tayo sa chords o sa lyrics? Oh. sana Paano nyo pinagsasama-sama? Hindi, yung, kasi theory, music theory. Kung pasok yung nota, titignan mo kung ano yung nag-work. iba yung naisip ko pag not. tsaka role-playing. Hindi, I mean, role-player. Kami, parang ganito kasi yung structure eh. Parang role-player. Ako, sa banda, role-player ako. Tapos sila yung leader. Parang gano'n. General sila. Parang, Ako kasi yung parang nagkakabit-kabit ng mga naiisip namin. So, ititingnan ko kung pasok ba. Parang trial and error na rin. Tapos yun, dun papasok yung music theory kung pasok ba tong nota na to, kung masarap bang pakinggan, kung maganda ba yan. Tapos may... Pag sa recording naman, yung kung sinong nagpo-produce, may mga ideas din na pinapasok. Ayan, mostly, si Sir McCoy of Tower of Doom yan, malaki rin yung input niya sa mga songs namin. So, ayan. Ayaw nga pala, nung nasa Tower of Doom kayo. Dati. Oo, ngayon. Doon kami nagre-record. Di ba? Aangas. May mga kaibigan ako nasa Tower of Doom. Dati pangarap ko lang yan. Pinapanood ko lang sa YouTube yun eh. Oo. Tsaka, ewan ko, may orange. Ano ba yan? Yeah, actually, hindi naman kami, under talaga. So, you're an independent artist. We have songs na signed under Tower of Doom. Pero as for yung artist label management, indie. We are indie. Yan. Sa mga hindi po nakakaalam, nagbabanda din po ako. Follow nyo din ako. Nakakaawa na ako. Shoutout po sa mga kabanda ko. Balik na kayo. Nawa. Mag-vlog na siya ngayon. Putang ina daw ginagawa ko. wala bang gig?
Wala pa kaming gig, pre. Sa sobrang tumal sa gig na punta na sa sa vlogging, no? Oo. Tsaka yung mga kanta nila medyo nakakadala ng puso, pare. Like yung yung Pwede kanta mo nila ba sa sayaw, ha? Pwede mong iwan yung puso? Yun din. Tanga. Nakakadala ng puso, pare. Nakakadala ng puso. Like, na feel mo yung yung music, yung Nakakadala ng damdamin. yung lyrics, yung melody. Talagang pag nakita mo sa sa live, mapapaindak ka. Like yung Oh, di ba? Kala ko sa chorus yung pala. Oh, medyo nakakatuwa yung mga ganun nyo, men. Anong kanta yun? Oh, ano yun? Sayaw ata yun. Sayaw yung tereren. Oh, yun, di ba? Kakaiba yung mga riffs nila. Like, Kakaiba rin yung ginawa mo. oh, ayun, sa mga gig. Lang paghahalata ka, hindi ka naman nakikinig eh. Then nakikinig ako, men. Ano lang ako talaga, kakaiba lang talaga ako magsayaw, tsaka mag-describe, like, exaggerated. Medyo kakaiba ka nga din eh. Medyo kakaiba. Ano pala yun? Exotic na exaggerated. Oo. Exaggerated. Oh, hindi ako yon sa kapag nasa gig kasi nakahubad yon. Pero pag nasa podcast tayo, nagdadamit ako kahit sando. Kahit nasa Alfonso tayo, medyo malamig. Ano pa din? Magsuot pa din tayo ng damit. Be professional. Marunong ka pala nun? Oo naman, konti. Ayan. So kapag kapag nagagawa kayo ng mga lyrics, ano ba yung mga nagiging inspiration nyo? Kasi kakaiba yung lyrics din nila eh. Paano ko lang alihim ko pagtingin? Kakaiba lyrics, Oo, di mo diba? alam. Kakaiba nga. Kakaiba nga yun, di mo alam eh. Ayan, yung mga lyrics nyo, medyo may Tagos. May oh, tagos kapag na damdamin. gaganon ako, men. Ayak. Saan ba galing? Lalo na yung Saan galing siya? Sa mga previous relationships. Tapos yung iba sa experience ng ibang tao. Yun, tulad ng sayaw. Para sa'yo yun eh. Salamat. Hindi ko alam. Siguro kasi nasulat ko siya dahil lagi tayong magkausap. Tayo. Tapos parang napasa sa akin yung parang na-absorb ko yung parang gusto, yung nararamdaman mo. Tapos, ayun, parang na-channel ko siya sa pagsusulat. Yun. Tsaka pwede naman ma-apply sa ibang tao. Oo. Sa lahat. Sa lahat naman siya. Tapos, Okay, ma'am. yung sa lihim naman, nasulat yun kasi, yun, gawa din sa ibang, hindi naman yun sa previous relationship ko. Parang ano siya, experience din ng, di ako mag-name drop, basta experience ng ibang tao na may pagtingin sa iba pero hindi naman sila pwede. Parang, kami, storyteller ng Ayun. ibang, di ba? Ganun naman yung mga songwriter eh. Parang itetel mo yung story ng ibang tao. Maraming salamat po sa inyong magandang sagot. At saka ito, para sa mga bagong makikinig ng Ayana, magtatanong yung mga yan eh. Bakit Ayana yung pangalan ng banda? Si Ayana kasi name nung daughter namin. Tapos, parang tumugtog tayo sa Indang dati, no? Tapos tinatanong nila yung pangalan. Parang, Wala tayong pangalan. wala maisip. Pwede na ang pangalan ni Ayana. Parang okay na pangalan ng banda. Tapos, Ayana na lang po. Tapos yan, nag-stick na. Yan. Masya pag dumating ka, Ayana. Ayan na sila. Introducing Tito. Tito Toto. Napaghahalataan niyo ito. Lagyan mo na effects yun, ha? Hilaw ka. Ice cream. Nakakakit ulo sa imin. Bakit may ganun? Teka lang, ano ba yung ibig sabihin talaga ng Ayana? Yung, ano ba siya, flower or ano? Eternal Blossom. Lalim, men.
African ata siya. Kasi nung... hindi na ako sure kasi sobrang tagal na kasi noon. Naghahanap ako ng Samoan name. Kasi uso yung Moana. Wala akong makita. Tapos parang African names yung mga lumalabas. So, nakita ko Ayana, Eternal Blossom. Na parang, kumbaga kahit na anong iba to sa'yo ng panahon, okay ka pa din. Parang magbo-bloom ka pa din. Kaya yun, naisip ko, Ayana. So kahit anong problema ang pumunta sa atin, kaya pa rin natin tong Magta-thrive pa rin. magta-try pa rin. Meron. Ano seryoso yung mukha ko? Natatawa ka rin. Hindi ba din? Yung punchline, ang haba ng setup eh. Bakit ba't natatawa kayo sa mga pinagsasabi ko? Minsan pre, kahit seryoso ka pre, hindi namin nakakalaing seryoso ka eh. Hindi, minsan kailangan natin maging seryoso. Mukha mo na yata. Wala na tayong magagawa dito. Kung hindi ka Kamuha, kasi makilala, parang seryoso mong tao man. wala pa kasing alak, men. Oo. Ito, ayan. Maraming salamat sa mushroom dito. Sa beer. Ayan, guys. Sana sa susunod, sponsored na, no? Sponsored na tayo ng San Miguel. Sa susunod. Pero yun. Bawal pa yan. Bawal pa yan. Hindi pa na-unlock. So, kung sa music, men, yung mga ginagawa niyong kanta, medyo madami na kayong kanta sa Spotify, di ba? Sa Spotify, sa YouTube, makikita niyo yung mga kanta nila. Ano yung kanta na tingin niyo nagde-describe sa inyo as a band? Like, gumanon, like talagang sumikat, sa inyo na sa rurok ng tagumpay, gano'n. Siguro yung pinakauna na nakilala, bipolar eh. No? Bipolar ba? Pero pakiramdam. Ano sa tingin niyo? Bipolar tsaka TNT, no? Pero yung ano, Sa akin. TNT. TNT. Alam ko talaga TNT. Yung tapos na tayo. Yun yung parang mas nag-boom. Tapos pumapangalawa lang yung bipolar. Oh. Yung aso at pusa. Yeah. Tama. Tumama ka din sa wakas. Tumama ka din sa wakas. Yung Aso at pusa. aso at pusa, ganyan tayo dalawa. Wow. Kuha mo, pre. Oh, men. Kasi idol ko Kuha mo sila. yung kinis ko. Oh, kapag yun na yung kinakanta nila, talaga namang yung crowd, nag-hype, like, hindi naman siya Nakakahook naman kasi talaga yung kanta nila eh. Marami nakaka-relate. Oo. Aso at pusa. Ganyan tayong dalawa. Kakaiba yung kanta. Mag-break na tayo. Wag naman sana, di ba? Happy Valentine's. Nga, magbe-break pa. Happy Valentine's, Happy guys! Valentine's ulit, guys. Happy Valentine's Day sa inyo. Medyo sa susunod na week pa ito ma-upload. Pero, go. Okay. Ano ba yung pinakamahirap yung nagawang kanta? Like, yung hindi ko talaga mako-cover. Ano ba? Lahat. Lahat naman kaya. Lahat pala. Lahat naman kaya. Lahat naman kayang i-cover. Pero saan kayo nahirapan? Sayaw tsaka piliin siguro. Pero may nakapag-cover na nung sayaw eh. Galing ka. Nahirapang isulat o... Nahirapan gawin. Gawin, tugtugin? Hindi, gawin. Yung sa creative process, yung sa lyrics, sa ano. Hindi, kasi pag in the zone ka na, medyo dire-diretso na eh. So, yung pinakamahirap, yung magsisimula ka. Di ba? Ng bagong kanta kung paano. Minsan kasi talagang wala eh, drained na drained. Parang, ayan, nawala, Lalo wala na ka kapag maisip. from the scratch talaga, ano kaya dyan? Minsan, parang, tatry mong gumawa, tapos kinakalabasan niya, parang katunog lang din ng mga, or parehas na chords ng mga dati yung kanta. So, paano mo na pupush yung sarili mo na... Siguro pag na-inspire ako, may naririnig akong bago na
parang ganda nun, no? May narinig akong riff na, shit, ganda nun. O kaya, drum beat na, Pasok dun sa... na okay, na parang putang ina, okay yun, Parang, ayun. Doon na pumapasok na, eto na yung Oo, kanta parang, to. parang gustong gawin yun. Medyo mahirap yun sa ibang artist kasi kapag na mental block ka, ano tawag doon? Yung creative block? Oo. Anong tawag doon sa ganun? Writer's block sa mga nagsusulat. Sa mga nagsusulat ay writer's block and Mahirap talaga. black. May dumadaan talaga dyan. Dumadaan talaga sa ganyan. Wali yun. Ha? Wali. Na black. Baka talaga niyan. Oo. So kapag kunyari nag-ano tayo ng kanta, ano yun? Storytelling lang ba yun? O may ibang, kunyari pag mga artist, kasi lahat ng bagay ay ginagawa nilang inspiration sa pagkanta. So may mga kanta ba kayo na, kunyari, hindi na ikwento sa inyo, naisip nyo lang, baga may naisip kayong story sa utak nyo, parang Parang ganun. Fiction. Fiction. Wala naman. From real life lahat. Oo. Para sa akin kasi parang hirap hindi, yung mga writer kasi, yung mga lyricists, hindi sila pare-parehas. Pero sa Ayana kasi, yung lyrics nila, yung lyric nila, in-exclude yung sarili. Parang mas maganda kasi kapag naramdaman mo, napuntahan mo. Kasi, para ma-project mo ba kung paano mo siya bigyan ng emosyon, paano mo siya kakantahin. Mas maganda ganun yung style pag sa melody siya sa pagsusulat naman. Tsaka kakaunti yun. Parang isang kanta nyo ay Out Alive, yun yung paborito ko. No? Oo. May ganun. Shoutout nga pala kay Karen ng Monteverde. Yan. Yan, siya yung nag-scream doon. Grabe yung... Sila yung tumugtog last time, no? Ganda natin. Galing. Kakaiba yung din nila eh. Mga artistic side. Parang sila, no? New York activist. Mga Yung mga lyrics, no? Parang may kanta sila yung, ano yun? Ghost Project yata title. So sa lahat ng mga artist, no, iba-iba yung mga nagiging inspiration sa inyo sa mga kwento ng buhay, pag-ibig. Ayan, dahil nasa pag-ibig tayo. Wala. Ayan. Hindi ikaw ang magbibigay, pare. Hindi ikaw. Oo. Dahil, syempre, yung nagagawa ng lyrics sa inyo, si Jace, di ba? Tama. Ano ang magbibigay mong love advice? This is going to be love advice from Master Ugway. Dahil Valentine's Day. Dahil Valentine's Day ngayon, Magsuot kayo ng condom. Joke lang. Dito sa... Ha? sana experience mo na lang. Sa pagdating sa pag-ibig, sa love, may mga time na akala mo too late na para sa'yo, na wala nang magmamahal sa'yo ng kagaya ng hinahanap mo. Pero wag kang susuko kasi meron dyan na para sa'yo. Ibibigay naman sa'yo in time yun eh. Ang pagmamahal hindi minamadali. Ayun. Kaya maghintay ka lang. Pero wag ka ding susuko. Parang ayoko na. Pero alam mo sa bagay minsan nangyayari 'yon, no? Parang pag naisip mo, may ganong to. Mapapakwento na, pare. Sige. Justin, makinig ka, Justin. Nahihiya kasi to eh. Ayaw niya pag-usapan. Pero may mga time na pag may... ang hirap... Ibang tao na lang. Ibang tao. Si Justin. Ayan, Justin, tulad ni makinig ka, Justin. Tulad ni Justin. Halimbawa, feeling ko, parang, ewan ko kung tama yung naaalala ko, na sabi niya parang, ayoko na muna. Ganun, sabi niya, ayaw na muna niya. Minsan, yung pag sinasabi mong ayaw mo na, minsan dun binibigay ng Lord yun eh. Ng Diyos. Dun niya binibigay kung sino yung para sa'yo talaga. Kaya, pero,
ayun nga, huwag kang magmadali. Basta pag nandyan na, mahalin mo lang ulit. Pero pag hindi ka minahal pabalik, kagaya ng pagmamahal mo, okay lang din. Then it's not for you! Okay lang din. Basta, ayun. Una sa lahat, Hindi okay syempre. yun. Pagka hindi ka minahal pabalik, hindi okay yun. Iwanan mo na. Ay, oo, tama naman. Iwanan din. Pag hindi ka pinahal pabalik, syempre, iwanan Give mo. respect to yourself then. Yeah. Tsaka unang-una sa lahat, mahalin niyang sarili. Bago magmahal ng iba, mahalin muna ang sarili. Nasa lyrics Ayan. na. Parang lyrics yun. Oh. Lyric. Nasa lyrics ng Bipolar yon, check out niyo. Tsaka ni Justin Bieber. Love yourself. Uy, gagi, ayaw ni Zel na nandito pa si Zel. Charot. Ulit ni Sel yun. Justin Bieber. Si Justin Bieber, the famous drummer. Ng Ayana. Bola Bieber. Si Bona Bieber. Na Bieber. May maglalagay na ngayon, edit ngayon na comment. Picture ni Justin. Nakaganon. Gagawin mo ngayon yun. Ah? Yung Gagawin mo ngayon yung emosyon nung nakaganon. may insert pa siya, ano? kakaiba yun, man. Ma-insert si... Ayan. So guys, magkakat muna tayo. And may magpe-perform, syempre magpe-perform ang Ayana ngayon, gabi. Featuring Yeah. Bangus. Featuring Bangus. Nandyan, ang Palakpakan natin si Bangus ng Radio Flyer. Maraming salamat, pati sa Brooklyn, yan. Nandito po. Ayan, si Eric Kinetic. Ayan. Si Kuya Toto version 2 ayun. Ayan, si Kuya Toto, version Ayan, 2. ano yun? Si... Kaso Mayhem. Cast of Si Mayhem. Bags sa Cast of Mayhem. Ayan, magpakita ka dito, Bags. Isa lang. Ayan. Teka sila rin. So, may nawawalang kapatid po, si Toto Alarcon on drums. Dito po sila nagkakita sa Ngayon lang po sila mismong nagkita. podcast. Pakilagyan po ito ng Ayan, dramatic diba? moment, yung pagkikita nila. Pwede Ayan. po bang lagyan ng nakakaiyak? Nakakaiyak po ulit. Magkamukha po sila, guys. Yan. So, pinaghiwalay po sila nung bata po sila. Ako po si Julio. Baby. Ito si Julia. Ambal ng tadhana. So, nung bata po sila ay sila'y pinaghiwalay. Ganito kami dati. Baka masama. At ang isa ay inilagay sa Katbalogan. At yung isa ay sa Zamboanga. So, ngayon lang po sila nagkatagpo nung makakita po namin kanina behind the scenes ng camera. Ayan, naiyak po sila pareho. Ayan. Sila po yung kumanta ng ng araw-araw. Sample. Yung ginawa ng araw-araw Ben and Ben pala yun. Mali pala. Si Juan, ako si Tu. So guys, ayun. Nagbabalik kami. At magpe-perform ang Ayana. Ayan, and we will be back, bitches. What? Ano yun? Ilang minutes yun? Okay, again, happy Valentine's Day everyone. And nga pala, we would like to palakpakan natin si Bangus for being with us tonight. Salamat sa pagkakahon. Natutunan na ng isip
Sa ngiti mo ay nabibighani, nalilito aking damdamin. Sa tuwing tumitingin ka sa'kin, hindi ko alam kung anong gagawin ngayon. Nandito ka na, hindi ako mapapagaling. Aminin na ba ang pagtingin ko sa'yo? Maaari na bang masunod ang hiling ng puso ko? Pakiusap naman, sana ay pagbigyan na ito. Ang aking lihim kaibigan, araw-araw nakasama, malapit man ay malayo pa rin, nahihirapan ang pusong bitin. Oh, di naman makaporma, nanginginig sa kaba, paano ba di ko na ito kaya? Kailan ka ba makakalaya? Aminin na ba ang pagtingin ko sa'yo? Maaari na bang masunod ang hiling ng puso ko? Pakiusap naman, sana ay pagbigyan na ito. Ang aking lihim, pinipilit na talagang itago. Di na naman ang bibig kong puso sa damdamin. Ilang taon kong itinago, hindi na ito magbabago. Tanging ikaw lang ang gusto, ayokong ako ay mabigo. Kailan kaya maririnig hiling ng damdamin kong di ko maamin? Paano mo mapapansin ang lihim kong mga tingin sa'yo? Kailan kaya maririnig hiling ng damdamin kong di ko maamin? Paano mo mapapansin ang lihim kong mga tingin? Yeah. When the night save your tears has come. Oh, pinatay ang ilaw. O madalas lumalabas Banyo Queen. Ay, yeah, welcome back sa Kwentong Barbero, kung saan lahat ng kwento ay may kwenta! Yan. Crowd. Yan. Pwede na. Pwede na. Perfect na siya yung aking sinasabi lagi. Yung mga... May gasolina na. Meron na. Nung una kasi ang sabi mo, sabay-sabay lang eh. Burat Yung ka, sabay-sabay daw. Burat ka, man. Thank you! Ayaw nga pala. Thank you, man! Pag may sinasabi, burat natutuwa pa. Parang Yan. So yun guys, kasama pa din natin, syempre, ang Ayana. Ang galing nila kanina, man. Like, Kakatapos lang nila. kakatapos lang nila mag-perform. Medyo nakakaisang bote kami kanina. din naman eh. When the night Oh, will come. Oh, pinatay ang ilaw. Oh, madalas lumalabas Banyo Queen. Alam ko din eh. Ayan. sorry. Ito maninira ako My bad. dito.
Nagpapasalamat ulit tayo sa sa Mushroom. Mushroom Park, where creativity meets skateboarding and coffee. Ayan. Oo. Oh, shit, di ba? Dito niya mapapatunayan na hindi lang pang introvert to kasi nandito siya. Oo nga, no? Sabi kasi pang Inaano to introvert. dati na introvert skate park, di ba? Ano ka naman eh. Introvert ka sa pag-skate kasi nahihiya ka sa skate park, di ba? Dati, but now mayabang na ako. Okay, mayabang ka na ngayon. Pero nung una, di ba? Talagang ano ko, ganyan, padya ko. Ganyan lang. Alam mo pala Medyo yung nakakahiya salita. lang. Minsan, pre, syempre, lintik na tao lang din naman ako. Nahihiya din. Pero, yan, sa mga nakakilala sa akin, mahihiyain talaga akong tao. Tama ba ako? Hindi! Hindi. Skate lang. Sa skate lang. Hindi, mahihiyain ako. Hindi nga ako nagsasayaw kanina. O, diba? Hindi ako, Sobrang mahiya eh. Nandun lang ako. Like, ay gagawin Tamang ako. poste ka lang kanina. Oo. Tahimik ka lang. Tumutugtog yung ayan. Kapag basta may music, men, nakakadala. Kunyari, may mga sila Neo, sila parang Chris Brown. Talaga mapapalak kang ganun eh. Di ba? Makikita mo yun eh, di ba? Kasi may mga music na madadala ka, magaganda talaga. Ang maganda. Crazy. That's crazy, man. So guys, ayun, as an artist, syempre may mga pinagdaanan na kayo. Ilang years na ulit yung Ayana? 4? 4. Going to 4. Magkakasabay nga pala tayong pumasok sa scene, tama ba? 4 years this April. So, nung mga simula, since 2022, ano na yung mga naging struggles nyo and yung mga accomplishments, ganun? Sa struggles, madami. Pero yung sa akin, personally, wala. Wala akong maisip. Problem. Hindi. Yung pagod sa kasi pag una ka nagsisimula, kailangan mong magpakilala. So, tugtog ka lang ng tugtog dapat. So, yun yung Biglang ng gig. na-experience namin. Minsan, every weekend talaga may gig. Gig for exposure. Tapos, syempre, magte-take ka pa ng time paggawa ng kanta, social media, materials, di ba? Ano pa ba? Dami, alam mo yan. Banda ka rin. Siyempre. Yun. Papalag ko po ulit. Yung ating banda, Saints and Serpents, yan. Pakinggan nyo. At ito ay maganda, tingin ko. Tingin ko naman sa akin. Ayan. Salamat. Pero ayan, alam nyo nga, yung pagod, hirap ng paggawa ng kanta, pag-practice, equipment, Yung pag-invest sa equipments, medyo mabigat, di ba? pagbubuhat. Pagbubuhat. Pero may mga tumutulong sa atin na siyempre, mga friends, yan, sa mga Buti na nag-share. lang marami tayong friends, kaya marami tayong makakatulong dyan. Yung sa mga nag-aayo, sa mga sumusuporta, sa mga nag-post, nagla-like, nag-share ng mga kanta natin sa iba't ibang Kaya natutuklasan din yung mga bagong kanta. Kasi dati, uso yung gatekeeping. Oo. Di ba? Pag may bagong banda or bagong tunog, Tatago ko. Tatago Akin lang ko. ako. Oo. Kasi dapat Para- unique ako. Di ba? para kayo pag-usapan, tapos pag-usapan, pares tayo ng music ah. Guilty ka lang din sa Guilty. Gatekeeper yan si Toto, kaya alam niya. Nagulat din ako sa kanya nung naging favorite niya yung Unearth tsaka Protest the Hero. Kasi yun yung pinapakinggan ko. Hindi ko Gine-gatekeep ni Toto yun. Tapos nagugulat ka, di ba? Sabi mo, ang dami ko alam na. Daming alam ni Toto, parang human jukebox. Oo. Para siyang para siyang YouTube. Kunyari, search this. Nung malalaman kagad ni Toto, ito yun.
Tapos alam pa ko paano kantahin. Hindi na todo next year, tanda next. Medyo matagal ka na kasi sa mundo to eh. Tito Negs. Tito Negs. Hindi na to. Nabutan pa niya yung mga dinosaurs. Nabuta ko si Barney. May dinosaur, di ba? Barney is a dinosaur. Are you? Dinosaur, no? Naging violet. Ikaw ba may sakaling mahigi? Violet ka talaga. Ano, mag-aake, no? Oh. Kaya ka na lang ng Tapos sasabihin mo, ako? Bato? Ganun yung pagsakit sa akin. Diba? Medyo madami ng ano, diba? Mga nag-gatekeep. Mga nagtatago. Magpapasalamat talaga tayo sa mga sumusuporta sa atin. Since day one. Yeah. Yes, thank you. Yes, yun. Tsaka dun ata nabuo yung ano natin, yung friendship natin, no guys? Like, oh my God. Ayun ko, saan yun ako nakanala? Sa flip, sabi ko, sino tong putang inang yaman? Gago. Namura pa. Hindi, seryoso. Papansin ang puta. Sino tong gagong to, no? Walang tinag. Sino tong gagong tong nakahubad na nagpa-pole Nagpa-pole dance, puta. Di ba kakaiba? Hindi, pero, ayun nga, men. Yun, nagpapasalamat pa rin tayo sa mga nandun sa nasa unahan. Kung paano tayo nag-start, kung paano tayo nabuo, kung paano nagkaroon ng kulay yung pagbabanda natin. Tama ba? Yung kasi dati nung nagsisimula ako, pasa lang ako ng pasa ng mga demos namin. Tissue po! Naiiyak Sobrang hirap. Hindi, sobrang hirap na talaga. Sobrang hirap talaga. Mahirap talaga. Saan ipapasa? Yung sa mga production, like, siyempre, Tapos, first time. yung mga open lineup, no? Yung mga open lineup, no? Open line-up. Open for line-up. Ganito. Oo, ganyan. yung mga ganyan. Mahirap na hindi ka Mahirap mapili. talaga. Mahirap sa umpisa. Totoo. Yung journey natin sa babanda. Di ba, may mga struggles katulad ng kapag kaka-start mo pa lang, sobrang hirap na wala kang connections, wala kang makakapitan para makatugtog kayo, makilala kayo ng tao. So, pag nagpapasa syempre may mga rejections din na, ay, puno na kami, ay, hindi kayo pwede sa amin. Di ba? Mahirap nung una. Pero, paano pala kayo nag-start na magkaroon ng mga gig? Paano yung ginawa nyo? Kasi nung may mga kanta na kami nun, pero since wala kaming kilala, kasi Tagaytay kami, Upland, wala kaming kilala sa bandang Dasma masyado sa Excel. Bale, online lang din. Pag kami, yun nga, kaya malaking tulong yung mga open for line-ups. Lalo na pag nagsisimula ka pa lang. Yun. Uy, ba't ka umalis? Gawin nyo yun. Pero yun nga, sobrang hirap sa umpisa. Pero plano namin, talagang linisin talaga yung live. As much as we can, practice as much as we can. Tapos, para pag, di ba, first impression ng mga tao, tsaka nung mga, kung may makakapanood doon na, kunyari, may nagpo-prod din, madidiscover kayo. Invite. Oo. So, kung lalabas kayo, tutugtog kayo, dapat praktisado as much as you can. Linis. Para hindi sayang yung punta nyo. Para hindi sayang. Kasi, ako pag sumasabit ako or something, parang, yung nasa stress talaga ako. Kasi gusto ko, yung kunyari, first time kayong mapanood, dapat, yung malaki yung impact as much as possible, di ba? Oo. Siyempre, tutugtog ka na, magpe-perform ka na, give your best. Hanggang sa dulo. Oo. Tsaka, hindi lang yun yung factor eh. Hindi lang yung linis ng tugtog nyo. Yung tunog, yung mix, di ba? Kailangan yung Pinaka-importante. matuklasan din kung anong magandang mix para sa inyo. Depende sa venue yun eh. So, maganda talaga may kasama kayong nakikinig sa labas. Ano yung mga Tech. Unknown 13.
mga bar na maganda tunog as tawag dito? Social house. Hops, Hops, Social House, Unknown 13. Ayun, pero basta may tech na maayos, no? Yung katulad dun sa sila. Yung si, pangalan nun? Si Kuya Bojay. Yung oo. kay Kuya Bojay. Shout out, Jam Shot kay Bojay. Ayun. Ayun. Ang sarap pa, best, makaka-request the ka best. ng mga pag-mix. Boss, pa-mix. Ayan, kapag nasa live tayo. Meron kasing mga venue na porket hindi ka kilalang banda, parang ayaw nilang ipakialam yung PA system nila. Kumbaga, huwag na. Bago ko lang. Ewan ko. Feeling ko lang. Siyempre may mga bias yan. May mga bias din. Pero, ayun, kahit kalaban mo yung kahit kalaban mo yung tech, isa sa struggle natin, pare, yung kalaban natin minsan ang house. Kalaban talaga. May mga kalaban talagang house. May mga house na masusungit kasi tayo, Hindi, lalo na nga sa mga banda na tulad natin, mga nagsimula sa Minsan, di ba, wala na akong mic, pero ang lakas pa ng, na instrument. Mga ganun. Doon sa, okay din doon sa tinugtugan natin sa Batangas, no? Tipsy Cats. Tipsy Cats. So, nakakarating na kayo kung saan-saan din, Ang galing. Pinakamalayo, Bicol. grabe. Di ba Baguio? Mas malayong 11 hours yung Bicol, no? yung biyahe papunta doon. Sobrang hirap pala nung talaga. Oo. Pag magtutur ka, medyo... Paano niyo pala dinidil yung mga ganun, yung pagod? Wala. Hindi, paano Talagang- yung Wala. sacrifice talaga, no? Oo. Kaya magpahinga ka the day before. Oo. Yung Basta ihanda mo sa sarili mo. Kasama yung discomfort. Kasi, yung Bicol, alam mo yung nakatulog ka ng matagal, tapos paggising mo, malayo pa. Natulog ka sa Quezon, nasa Quezon ka pa rin. Pagising mo. Sabi ba naman, no? Bayland yun, no? Oo, bailan. Pag airplane ata 2 hours lang, 1 hour. Oo. 30 lang? Oo. Mabilis lang, lapit lang nun eh. Oh, pero lintik pag lupa. Pag lupa, 11 hours. Parang ginapang mo, no? One way lang yung 11 hours na yun, yung pabalik pa. So, Sa Albay, pag Legazpi. Oo. so, grabe yung nagiging sacrifice ng mga banda kapag nagkakaroon ng tour, ng mga... Siyempre, sa recording, nahihirapan din tayo kasi... Siyempre, financially, kailangan mo din as an independent artist, yan. Kaya, We cover all the hanga din ako expenses. sa mga banda sa Bicol na bumabiyahe pa dito, ano? Oo. Yung madalas yung gig, ADDJ, Avidra. Nung tumugtog kami sa APC, tumugtog din Avidra, parang yung drummer nila. Galing Bicol, dating lang. bumiyahe. Pagkadating niya, practice, tapos tugtog na agad, tapos kinabukasan, uwi. Yo, that's crazy, dude! Crazy, di ba? Kinukwento nung drummer no Jack. Oh, Grabe. For the love yan, for the for love. the love. Oh. For the love. For the love of music. Kasi kahit pagod tayo, di ba, passion natin. Iba ka talaga kapag committed ka sa passion. Oo. So, kapag committed ka, eto nagpapatunay na kapag committed ka sa isang bagay na gusto mo talaga, may nararating. Kahit anong hirap, kahit anong pagod yan, may makukuha ka pa din na success, di ba? Hindi, totoo. Totoo. Kasi yung mga katulad ni Billie Eilish, homeschool, tapos nag-focus siya dun sa pagkanta talaga. Hindi na siya pumasok sa school, homeschool na. So, naabot niya kasi full commitment, full send. Oo. Basta dedicated ka sa craft mo, tapos consistent. Consistency talaga. So that everyday practice ako, ganyan. Kahit tinatamad ka. Kahit tinatamad. Consistency talaga.
Pero may mga times ba na tinatamad kayong Oo naman. Oo naman. Siyempre. Ano yun, overcome nyo na kailangan nyo natin Hindi, tutuloy. may mga days syempre namimiss. Namimiss mo yung hindi namimiss kung mag-practice. Yung nalalagpasan ko na walang practice. Kasi tinatamad ka lang talaga, parang suwang-suwa ka ng humawak ng instrumento. Kumbaga yun muna yung pahinga mo. Oo, parang nakaka-burnout din eh. Oo. Nakaka-burn. Hindi matindi yung... Pero hindi na ako ganun mag-practice. Practice. Pero pag yung ginaganahan ka talaga, yung may gusto kang practicein talaga, talagang minsan hindi mo namamalayan na ang tagal mo na palang nagpa-practice. Hindi mo mapapansin yung oras. Oo. May times na sobrang sipag mo. No? Like, mag-shred ako 24 hours, ganyan. Kaya ganun lang. Doon na yung papasok yung pressure. Oo. Paano niya pala na-handle yung pressure na? Kalma lang. Parang hindi, parang pag ako, personally, pagka overwhelmed sa dami ng ginagawa, parang ang iniisip ko, unti-unti lang, parang ma-accomplish din naman eh. Pero sa ngayon, kung ano yung kaya nang gawin, gagawin, unti-unti. Para lang hindi mo parang ito pa, meron pa palang isa, meron pa palang ganito. Oo, tama. Parang, kung ano muna yung pinaka-importante, yun Yun yung muna-unahin. yun muna yung uunahin. Para hindi kayo Oo, ganun. Medyo na ako dun pa rin, like, Marami silang pinagdadaanan. Hindi naman sa kanila, mga ibang banda rin talaga. Ganun din talaga yung pinagdadaanan. Kasi ano naman normal na tao lang din naman sila men eh. May mga kanya-kanya tayong buhay sa likod ng ginagawa. Dahil Diba? dyan, shot. dahil dyan mag-shot ka. Shot muna. Shot para igat. Shot balik. Mga kakakabastos ng mga hayop na rin. Lintik na mga bunganga yan. Tik na mga bunganga yan, no? Pero yun, men, yung mga nape-pressure din tayo. Nahihiya pa ba kayo kapag nasa stage? Kinakabahan? Oo. Lagi. Hindi naman mawawala. Oo. Parang ano siya, lalo na ako, kinakabahan ako kapag bagong lugar, tapos mga bagong muka. Ayun. Parang, syempre, pagka hindi yun yung usual na nakikita mo, doon ako kinakabahan. Baka din. So pag nakikita mo ako sa gig, kinakabahan ka pa? Hindi na, syempre. Hindi na pala. Hindi. Bagong mukha, bagong lugar. Pati ito ba to? Ayun, ganun. Ako, medyo kinakabahan. Lagi, may konti naman lagi di ba? Oo. Na iniisip mo baka sumabi. Tapos, dati, actually, malayo na yung na-overcome ko. Kasi, nung una akong tumutugtog, nagpa-panic attack ako sa stage. Tapos, parang tumitigil talaga ako. Tapos, alam mo yun, may kasi. Pero paano mo in-overcome yun? Pagka-formal kasi. Paano na-overcome yung ganun? Kasi sabi mo na-overcome mo eh. Paano mo gawa? Basta gawin mo lang ng gawin. Masasanay ka eh. Parang nervous system, Na kailangan masanayin sa masasanayin kailangan mong sanayin yung nervous system mo. Na hindi mag-panic pag Na-research. Pag nandun ka na sa stage na. Talagang mapapaganyan ka minsan eh. Lalo na kapag madaming tao. Ako kasi sobrang introverted ko kasi na alam mo yun, na parang nanginginig ako sa kaba. Tapos, ayun, parang feeling ko inaatake na ako sa puso. Ikaw, Greg. Same din. Kinakabahan din pag bagong lugar, tapos pag mas maraming tao. Pero pag sa Ayana, hindi na masyado kasi basta nag-practice ka. Basta sa sarili mo, pag alam mong praktisado ka, Okay ka. at saka tiwala din sa bandmates,
Napraktisado din. Kasi sa mga kailangan na yun, okay, Jeeps, kailangan may tiwala ka din sa mga grupo. Oo, tama yan. Totoo yan. Dapat, parang ang banda ay isang team, no? There is no I in team. Fuck shit, dude. Parang sa Taking Back Sunday yun Take a cut without E. Ano yung sinabi ko kanina? There's no I in team. Di ba? There's an I in Me. win. Win. I in win yan. Yung me pala dapat E. Mali. Mali pala. There's I in me. Get without it pala yung naisip mo. Yan, since napag-usapan natin, may mga pressure, yan, nahihiya tayo. Kaya kung saan mga nagtatanong kung nahihiya din ako minsan. Nahihiya din ako ngayon, actually. Sa banda. Pero may booster ako. Booster. Yan ang booster. So kapag may booster ka, ayun, lumalabas yung manok. Lumalaban dun sa Booster pala yun. Chick booster yun. Yung kapag nasa gig ako, natugtog, ang ginagawa ko lang, mag-inom. Tapos, ayan, mawawala na yung hiya ko. Tsaka nakakapag-perform ako ng ayos, na ibibigay ko yung best ko. Pero syempre, kung may mga victories tayo, may naabot na kayo, yung tumugtog nga sa Tower of Doom, tama. Nag-record. Ayan, pinapangarap yan ng mga ibang tao. Katulad ko, pangarap ko din tumugtog sa ganyan. Kunyari, Rockstar Radio, kung saan-saan man. So, paano nyo na abot yung ganong level ng, ng career nyo sa pagbabanda? Kasi dati, ayan, magkakasabay tayo, masaya. Kasi nakikita ko sa kayo na medyo, natugtog na sa Tower of Doom. Ayan, medyo masaya na ako. Hey, my friends is getting it. Actually, by chance lang yun Parang naghahanap kasi ang Tower ng parang mas spotlight artist, gano'n. So, naghahanap si Sir Makoy sa Cavite. Nahanap niya lang, social media, Ayana, tsaka MacDivler. Shout out. Shout out kay Tugadi. Hindi ko kilala yung mga yan Suplado. Geton. Congrats sa inyo ni Geton, saka ni Chini. Congrats sa inyo. Congrats, guys. Congrats. Sa talang buhay nyo. Siyempre, ayan, medyo kilala na tayo at alam natin na ang pagkakakilanlan ay siyempre may kakribat na haters. Di ba? Oo. Paano na hinahandle yung mga hindi naniniwala sa inyo or nagko-comment ng mga bad things? Like, paano nyo na o-overcome na hindi ko papansinin to, ito kami, ganyan. Para ako hindi ko siya tinitake personally. Parang ako personally speaking parang do may nagsabi ng hindi maganda. Parang hindi ko rin siya tinitake as a challenge Parang opinion kasi yon ng ibang tao. Ngayon, nasa sayo kung magpapa-apekto ka doon. Pare-parehas naman tayong merong, kumbaga, anong tawag dito, may progress. Na parang may kanya-kanya tayong, kumbaga, ang tawag doon? Pace. Ayun. Kanya-kanya tayong pace sa kanya-kanya nating tinatahak. So, ayun. Hindi naman siya tinitake. Sa mga hateful comments, halimbawa, sa mga social media yan parang kahit sino pwedeng mag-comment. So, hindi ako masyadong naapektuhan kasi hindi naman nila kami kilala. Kumbaga, maka-comment lang sa Facebook, hindi mo naman kami kilala, hindi mo naman pinakinggan yung buong kanta. So, wala yun. Ang mas masakit pag may mga haters ka, nakilala mo. Tapos mabait pala pagka magkakasama kayo, mabait sila. Tapos hater pala, secret hater pala. Yun yung pangit. Pero sa Facebook, wala yun. Pangit. Mga whack! Ayan, mga whack! Pero gagi, dagdag views yun, man. Siyempre, dagdag views yan. Oh, yan. Dagdag engagement. Shoutout dun sa nag-comment ng Europa. Dumami views. Europa. Medyo crazy, no? Pero ayun nga. Dumami yung followers namin dahil sa'yo.
Sobrang daming no, mga haters. Tapos, ayun, nagbe-benefit pa din tayo. Like, dude, that's crazy. Mas lalo tayo nakikilala minsan. Pero wag naman sa sa mga ibang issue na ano ba? Kasi personal things. Okay lang na kasi kanya-kanyang taste in music naman. So, Yung mga nag-comment sa Facebook, mga dumaan lang naman sa kanila eh. Tapos, wala, hindi nila pigilan yung opinion nila kasi pwede. Tapos ayan, may mga nagsasabi ka mukha ko si Eugene Domingo. Ano si Bitoy? Si Bitoy. Michael V daw. Michael V. Empoy daw ako eh. Empoy. Ako hindi ako na. Si Justin yung yung sino yung si Kumu, yung Dota player. Ay, oo nga, kumukha ka. Medyo away. Galit na galit yan si Justin dun sa comment. Kaya mo siya magalit sa akin, men. Okay lang yun. Ako nga, naghahalol daw ng scramble eh. Yung Minsan si Jake Cyrus. ang pangalan na ngayon ni Justin ay si Kuku. lagot ka. Yan, nagkaroon ko po kami ng technical difficulty sa amin. And, yan. Medyo napilay po yung isang paa ng tripod. So, ayan. Nice naman. Nice naman natin. So, guys, may isang question ako sa inyo na syempre, lahat ng tao iniisip na walang pera sa art natin, di ba? Walang pagunsad. Ano ba yung ginagawa mo? Di ka naman magkakapera dyan. Oo, pero sa tingin nyo guys, kailan tayo pwedeng makahingi na ng mga TF, gas allowance, mga ano ba? Yung mga transpo or kaya foodies, kahit foodies. Pag sa tingin mo na may value ka na as a performer, parang may hata ka na, magkakaroon ng sales yung bar pagka tumugtog ka, or sa na rin. Kasi parang pag nag-start ka sa banda, parang RPG yan eh, magle-level up ka sa experience. Tapos kung kailan mo malalaman, edi pagpagod ka na sa libre. At saka, ayun. Tsaka di rin biro pagbabanda kasi. Siyempre marami rin kayong ginagastos. Yung sa mga hardworking bands na tingin ko lahat naman deserve na, lahat ng performer na yung nag-work hard sa craft nila deserve yan ng TF, kahit gas allowance man lang. Kahit food. Oo. Kasi malaking bagay din. Kasi magpa-perform ka gagastos ka para mag-perform. Ayan, so gumastos ka para mag-practice, gumastos ka para mag-aral. Mali. Ayan, gitara. Para mag-aral, gumastos ka bumili ng gear. Oh, Tapos, sa mga IEM, sa mga gitara. FX, mahirap, di ba? Si men, di ba si Justin, yung sa set niya. kasi kami, ang gusto namin na yung ma-compensate para mabigay namin yung best performance. Di ba? Kasi yung kung gagastos ka, tapos pagod ka pa, tapos parang nababawasan yung incentive mo para mag-perform ng maganda. Kasi parang naging inspiration din, para kailangan itong gawin para sa Oo. So, ayun. So, para sa akin, deserve ng mga hardworking bands. hindi yung AI lang. Ganun. Deserve nga ng mga performer talaga na ma-compensate yung problema lang kasi hindi naman hindi nasanay eh. Oo nga, hindi. Tsaka, yun nga, parang minsan hindi rin kayang bayaran ng prod. So, Yun nga. Sistema.
kung kunyari, magpa-perform kayo, wala kayong masyadong hatak or walang hatak, parang mahirap din. So, siguro, ang pinaka-fair na is gauge shares, no? Oo, feeling ko naman. Pinaka-fair na yung gauge shares. Kasi kung ano yung hatak mo, yun na yun. Oo, yun na yung pinaka-fair. So, sa ano kasi natin, sa buhay natin, sa pagiging pagbabanda, pagiging artist, lahat sinasacrifice mo, pati time, siyempre quality time mo sa pamilya, sa pagpunta sa mga practice, ayan, may pera din doon. Siyempre, mamamasahe ka, magre-renta kayo ng studio, tapos gagamitin mo pa yung mga equipments mo na napakamamahal. Mga ganun. Medyo masakit, di ba? Tapos, syempre, may mga trabaho pa. Ayun. Kasi, di ba, hindi, iilan lang talaga. Siguro mga 2% ng nagbabanda. Yung kayang, yun lang yung gagawin. Oo nga. Full-time job. Oo. Kasi may mga, din tayo, may day jobs din tayo. Oo, kahit yung mga medyo sikat na talaga na alam mo yun, hindi pa rin kayang i-sustain ng banda lang eh. Unless yung nandun talaga kayo sa ano. Yung million Oo. yung DF, gano'n. Oo. Ako, mura lang TF ko kapag kukunin nyo ako sa mga hosting. Yan. Beer lang, no? Beer lang. Birthday party. Birthday party, magiging clown, guys. Yan. Pwede din. So, ayan. Matatapos na tayo, guys. Matatapos na tayo. Matatapos na tayo. Medyo nabitin ako sa kwento. Daming kwento, men eh. Daming kwento natin. Ngayon, men, siyempre, nag-start din tayo na small. Tapos, may mga struggles and mga accomplishments na din tayo. Ayan, medyo yung views natin dati medyo mababa pero ngayon mataas na. Para sa mga nagsisimula na banda ngayon, kunyari mga gusto kong gumawa ng banda, pangarap ko to, kailangan kong gawin to. Ano yung maipapayo nyo sa mga nag-i-start up pa lang? Siguro, try to find your sound. Try to find your sound. Gawa lang ng gawa hanggang sa mahanap nyo yung identity nyo as a band. Wag lang susuko. So, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy lang. Parang kahit may mga ups and downs talaga yan eh. Minsan, parang umaangat kayo, tapos biglang bumababa, listeners, di ba? Yung mga nagla-like sa posts. So, nangyayari talaga yan. Kasama yan. Huwag kayong madadown. Huwag kayong magkikwit dahil parang, parang wala nang progress. Basta para sa akin, kung gusto niyo yung ginagawa niyo, kahit may mga negative na nangyayari, di ba? Tuloy pa rin. Tuloy pa din. Tuloy pa rin. Masaya, di ba? Masaya. Passion mo to, di ba? Saka sa akin, kasi yun nga, napag-usapan din natin na halos lahat naman siguro ng mga, siguro yung karamihan ng mga nagsisimulang magbanda ngayon, it's either may bago silang work or nag-aaral pa lang. Time management. Ayusin yung, matutong magbalanse ng mga Bagay-bagay. mga bagay-bagay. Alamin ang priority. Yes, yan. Parang sabihin, syempre, priority naman din talaga ang pag-aaral. Pero kung passion mo din or gusto mo din talagang tumugtog, i-balance out mo. Okay. Ayun. Ikaw naman, GB. Kaya mo yan, men. Nasabi na ba namin sa Last question na to, no? Advice sa mga nagsisimula pa lang,
Kahit walang pumalakpak, enjoy mo lang itugtog. Ayun. So, ito, last question. Sorry, kanina. Hindi ko pala last question lang. Kanino yung question? Kay JM? Ako hindi. Ano yung question mo? Hindi, paano, ano, yun. Kasi sa mga pagtugtog nyo, guys, may mga nasa likod ng, kunyari, nagpe-perform na kayo. Siyempre, may mga nag-aayos dyan. Yun, paano nabuo yung, ano, yung mga, ayun, nag-aayos doon, yung mga sumusuporta. Yung Team Ayana. Kasi ano ko, may Team Ayana na bubuo, ganun. True friend. Bayaran lang. Hindi, joke. Bangaran. Bayaran mo, ayos niya. Hindi, joke. The true friends. Ayun. Yung iba kasi kaya tinutulungan nila kami kasi naniniwala sila sa amin. Tulad ni Bryson yan, from simula day one. Naging ano namin yan. Kasama. Shout out, Brody, Bryson. Kuya. Kapatid nila yun. Akala ko kapatid mo yun, men. Kapatid nila yun si Brian. Akala ko kapatid niya. Bryson, nasan ka man? Parang iba yung message. Hinahanap ka ng daddy mo. Hindi, kasi yun nga. Ito, kasi parang kadugtong nung question kanina na advice. Ayan, try to make, as Try to make friends. Oo, mga... Para lumawak yung Parang action. maging mabait lang kayo. Kayong maging kupal. Tama. Tama. Kayong maging arrogante. Huwag kayong maging whack! Wag kang upal, boss! Ito, at saka marami kayong makikilalang kupal along the way. Huwag kayong Apekto. magpapa-apekto. Yan. So, yun lang guys. At dito nagtatapos ang ating kwentuhan with Ayana. Ayan. Meron kayong mga gustong i-shoutout? Ayan. Parang nasabi na lahat. Na-shoutout mo na ba? Shoutout ko na yung asawa ko, si Kelly. Ivy. Si Mami Bontis. Yan, ganyan. Si Bontis. Shout out kay Abraham. Abraham Jr. Ayan. At saka shoutout dun sa bagang dating. Yan. Si Farah, nandito na naman Si sila. Russell. Sila kayo mag-iinom mamaya. Ayun na lang. Si Andeng. Ay, si Anteng! Hi, Anteng! Yan. Di siya lasing. Hindi siya lasing today, ah. Himala. Oo. So, Hindi pa lang oti. may mga gigs pa kayo? Ano na mapupuntahan natin sa mga susunod na araw? March 7 sa Flip and Beyond. Ayan, nandiyan na naman tayo. And Makikita na naman nila tayo nakahubad, men. Sa 21, yung sa 16. Hindi pa sure. hindi pa. Pero, Yung sa sa 21 ba? Tanong ka ba? Laguna Music Festival 28 to 20. Summer 28 Sa April 28. Ayan, medyo March 29. March 29. Saan? Sa Laguna? Laguna. Hindi, April yun. Di ba kasi hindi. Ay, March ba? March. March pala, Hindi pa sorry. sure kasi kung 28 tayo or 20. Kasi two day ano yun eh. Music Fest. Lentik doon, music festival. Punta na lang kayo ng 2 araw. Ah. Mag-overnight kayo. I-abate nyo na yung 2 days. Swimming yun, swimming. Ayan. Hot Pansol. spring. Pansol Laguna. Pupunta ako dyan, panigurado. Doon pwede ka maghubad talaga. Sabi ko sa'yo, makikita nyo ang aking beach body. Yan. Beach Punta lang ako body. sa tugtog. Sino kaya ang makikita natin na medyo Parang si Frank. Hawaiian? Ayan. Parang Franco. So, ayan, nagpapasalamat nga pala kami ayan, sa Mushroom Skate Park. Maraming salamat po Thank sa you. inyo. Salamat, na salamat. pinaunlakan nyo ang aming pagtambay dito at pagiging, ayun lang, cool. Kulitan, mga cool. Oh, Kulitan. 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 Kupal. Tsaka sa ano, men, sa Behind the Cam. Ayan, syempre, behind the cam natin. Ayan, Jack Photography. Ayan,
Nagpipicture-picture siya sa bandang Ayana. Ayan, siya. Kung kailangan nyo ng mga photographer or videographer sa mga event. Pwede din daw pornographer. Pag kailangan nyo ng maniniyot. At saka syempre naman. Totoo naman maniniyot tawag nila. Okay. Sa Bisaya, maniniyot yun. Pisting yawa ka ba? Maniniyot talaga. Pisting yawa ba? Sa... Ayan. Tapos, ayan, syempre, sa Pedro's Artisan. Yan. Syempre naman, ang mga nag-aalaga ng ating buhok. Pedro's Artisan. Hindi ko alam kung yung sa akin naalagaan pa ni JM. Ayan, medyo mahaba na siya. Kailangan na natin gupitan. Nauligitan. Ayan, nagugupit na din siya. Nag-piercing, everything. And Hindi. syempre, sa Kaylin Dahil hindi na toto. And syempre, sa Kape Pacific. Pwede. Yan guys, huling announcement, punta kayo dito sa Mushroom Skate Park where we can skate and coffee. Everyday pa kayo open? Everyday? Everyday ba kayo open? Every day. Ano oras, men? Oras, men. Monday to Saturday, 10 a.m. to 10 p.m. Sunday, 12 noon to 8. Inaabot, minsan inaabot na ako dito ng Alas 12. hindi, nung mga pasara na. Minsan sasabihin ni GB, ano ba, hindi ka pa ba alis? Mga ganyan. Lintik na to, gano'n. Tsaka sa ano, Nababasa mo pala yung iniisip ko lang. Minsan nakakabasa na ako ng mga mukha. Lintik na to, batang to. Tanga-tanga naman sa skateboard. Nag-improve na si Jess. Matututo ka talaga dito kasi si Jess nga, bogo nag-improve. Diba? At least, nag-improve. kaya matututo kayo sa match. Progress! Ayan, meron din silang ino-offer dito na mga sapatos. Yan, makikita nyo. Ayan, mga skateboard. Yes. Fingerboard. Bebenta. Pati fingerboard, meron din. Pati fingerboard. Mga merch, meron sila mga merch. Diba, Jibs? Ayan. Naka- Meron. Shoutout din The sa The Collective. Collective. Ayan, Shout shoutout out to syempre, Collective. The Collective, yan. Ang ating mga friends na isang production dito sa Cavite where everyone is welcome. Just send your portfolio. Portfolio. Okay, The Collective. Talagang binubuhay yung eksena dito sa... Shout out, Collective. Tsaka syempre, yung sa, yung sa Tagaytay. Alin? Sa Hop In. Hop In Production. Hop In Production. Dito yan sa Upland naman. Tsaka sa MKY. MKY Entertainment. Ano yan? Tropa yan. Boss Mix, I love you. Love you, Boss Max. I love you, Boss Mix. We miss you. Yan. So, ayun guys, tatapusin na natin tong podcast na to. Iyak na ako. Isang Barney. Barney is a dinosaur in our imagination. Kala ko I love you. All of you. Ayun guys, so see you sa susunod na mga episodes ng ating Kwentong Barbero kung saan lahat ng kwento natin ay may Kwenta! Yan, thank you guys. Woo! Thank you. Salamat. Thank you, TJs. Kwentong Barbero, hindi lang tawanan, may aral na dala sa bawat usapan.